Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang paginig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Mapagpalang gabi po at maligayang pakikinig po sa Radyo Maria, si Brother Romy po ng Angeles City. Brother Ronnie Aclo po ulit. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ligo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay, dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Ave Maria Purisima, Suplikado concebida. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, sa oras pong ito ay dinadalangin namin na maawa po kayo sa amin. Bendisyonan niyo po kami at tulungan sa aming pagpupunyagi. Palakasin niyo po kami lalo upang matupad namin ang aming mga pangako. Madalas na kami po ay nagkakamali sapagkat umaasa lamang kami sa aming sarili. Subalit ngayon, inihiling po namin ang inyong payo at patnubay sa lahat ng aming mga gawain. Sa ganitong paraan, nakakaasa po kaming uunlad sa kabanalan at maging matibay at matatag sa pananampalataya. Gawin niyo po kaming marunong at tapat sa aming pang-araw-araw na pagsusumikap upang wag kaming mag-aksaya ng napakahalagang panahon at araw. Umaasa po kami na magiging isang tunay na tao ayon sa gusto nyo. Kung wala po kayo sa amin, tunay na wala kaming magagawang mabuti o anuman. Panginoon, tulungan niyo po kami lagi. At tinataas din po namin ang lahat ng mga volunteers, mga sponsors, mga staff, lalong-lalo na po ang ating direktor na si Father Raymond Cruz, na lagi po kaming malakas ang pangangatawan at bigyan ng karunungan upang lagi kaming makapagtupad sa aming mga tungkulin. At sana po dumami pa ang mahikayat natin na makinig dito sa impilan ng Radyo Maria, na marami pong malalaman at matututunan sa tulong po ng ating Panginoong Jesucristo. Birhen makapangyayari, ipanalangin niyo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa panalangin.
At muli po ang paalala ng ating programa na ang lahat ng programa ng himpilan ng ating mahal na ina, ng Radyo Maria, ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ng mga taga-subaybay, at gayon din po sa ating mga kapatid po na ating po kasama sa pagtatanghal sa gabing to. Magandang gabi po, linggo ng gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po rin. At muli po, narito na naman po ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid, mga minamahal ng mga taga-subaybay, upang kayo po ay hatiran ng mga kaunawaan at kaalaman tungkol po sa ating saloobin sa ating pang-araw-araw na buhay sa bawat paksa po na ating tinatalakay. Ano po. At ang aming pong pagbati sa lahat ng mga nakikinig po sa lahat ng dako ng mundo, ano po, sulok ng mundo, ng Pilipinas, at ang mga probinsya po na nasa paligid po ng natin, ano po, na patuloy na nakikinig sa himpilan ng ating mahal na ina. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat sa gabi pong ito. At dyan lang po kayo para tayo po ay magkasama-sama. At ano man po ang inyong ginagawa, kaya nakahiga na po kayo o kaya may ginagawa, tuloy-tuloy lang po sapagkat ang ating pong programa, ang himpilan po ng ating mahal na ina, hindi naman po maaaring harangan ng anumang gawain. Ano po, hanggat nakabukas po yung mga radyo nyo, patuloy po ninyong maririnig ang mga programa po ng ating himpilang Radyo Maria. At sa gabi pong ito, bago po tayo tuluyang dumako sa ating pinakapaksa, atin po munang tanaw ang ating po nakarang paksa nung nakarang linggo ng gabi, ano po. Yung pagkatakot po, Brad, na ito nga po ay umiral at umiiral sa ating sarili ng dahil sa kasalanan. So galing po ito sa pagkakasala. Nag-aalis sa atin sa kapanatagan, no, sinisira ang lagay ng tao. Ito po ay isang destructive na naninira ng damdamin ng tao, no, umiiral sa lahat ng tao dahil sa impluwensya na din, no, ng ating kapaligiran, no, sa nakikita po natin. At kapag lumala po ito sa ating sarili ay nagiging pot po ito na maaring pumatay literal, no, at spiritual, na ito nga ay bunga ng negatibong pagkatakot. So meron din naman po tayong tinatawag na positibong pagkatakot, na ang binubunga nga nito ay ang banal na pagkatakot na siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang masugpo ang negatibong pagkatakot, na ito nga po ay ang pagkatakot sa ating Panginoong Diyos, no, sa pagsunod po sa mga batas at alituntunin ng Diyos, na paraan po ng Diyos yon upang magkaroon po tayo ng daan na dapat natin pong tahakin. At sa ating buhay espiritual nga po, no, ito ay yung mga sakramento na inilalagay tayo sa tamang daan. So una na nga po doon yung pagbibinyag, na dahil nga po sa ng sala ng pagsuway, nililinis po tayo sa pamamagitan ng tubig. So ito po yung panimula ng biyaya sa paraan ng Diyos po noon, ang kalinisan, no, sa paraan ng sakramento ng binyag, na nagkakaroon po tayo ulit ng pagkakataon na muli ay maging anak po tayo ng Diyos sa pagtanggap po natin dito. Ang pagkatakot nga po ay isa ring pagkawala ng tiwala natin sa Diyos, na kailangan nga po nating kontrolin ng isa pang negatibong ito, na pagkawala ng tiwala, at palakasin po natin yung ating pananampalataya. So magpasakop lang po tayo sa alituntunin ng Diyos, maging handa po tayo na sumunod sa pamantayan ng Diyos, no, lalo tigit yung pagsisisi po natin, no, sa ating mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, no, upang manumbalik po yung ating pagtitiwala sa Diyos. No, wag po tayong magpabaya. Kung ano po yung hinihingi ng Diyos sa atin ay ibigay din naman po natin, no, sumunod po sa kanyang utos, lalo tigit bigyan po natin siya ng oras palagi upang maging karapat-dapat tayo kung dumating man po sa atin yung kamatayan na unang-una nga po nating kinatatakutan. No, palagi po tayong manalangin, kumapit at lumapit po tayo sa Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili. Ayun po, Brad. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabalik tanaw. At siguro naman po mga minamahal ng mga taga-subaybay, naging maliwanag po sa inyo kung ano po yung pagkatakot, ano po. Kaya iwasan po natin gumawa ng kasalanan para hindi po tayong natatakot.
maging madasalin po tayo sa sandali ng mga pangailangan po natin para maiwasan din po natin ang matakot. Ano po? Ang Diyos ang kailangan natin, manalig po tayo. At dito po sa ating pong susunod na paksa, ito na po yung hinahanap po natin kailangan po natin, hinahanap po natin, at ito po ipinaglalaban po natin. Ano po itong paksa po natin ito? Pamamagitan po nating pagkamalaya o yung parte ng kalayaan, yung freedom, ano? Opo. Yung kalalagayan ng pagiging malaya. Sabi nga. Pero bakit ba gusto ng tao na maging malaya siya? Kasi nung gawin ng Diyos ang tao, meron po siyang ibinigay na regalo sa tao. Ano po yung pong tinatawag na free will, yung malayang kalooban niya. Yung sabi nga, the ability to make choices that are not controlled by fate or God. Kakayahan niya na piliin kung anong gusto niya, na masasabi nga na hindi naman gusto ng Diyos para sa kanya. Ano po? O kaya siya nang gumagawa ng kapalaran niya. Opo. The power or right din po to act, yung paggawa, to speak or think, yung pag-iisip as kung ano man yung gusto po niya nang walang hadlang at pagpipigil. Yung malayang kagustuhan ng tao. Opo. Alamin natin kung bakit po paano pong nagiging positibo at negatibo tong kalayaan na to. Siyempre meron po itong advantage saka disadvantage, ano po, sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Ano po, sa parte po ng kalayaan, Padre Romy, paano ba nagiging malaya ang isang tao? Walang pumipikil. Yun. Walang sumasakal. Ganun din sa sitwasyon. Depende po sa minimithing kalayaan Kung kalayaan ang pag-uusapan, halimbawa, tulad nga po ng nangyari sa akin, dahil gusto ko na pong maging malaya sa pagbibigay serbisyo sa Panginoon, o kaya maibigay ko yung oras ko para sa Kanya. So, napilitan akong i-give up ko yung aking trabaho. Magbawas ka ng trabaho mo? Oo. Hindi magbawas. Talagang nag-resign ako. Brad, sa trabaho. Gusto kong maging malaya sa oras Sa oras. Dahil doon nga po sa trabaho ko, nasasakal ako. Pagka may kailangan akong gawin sa shrine, hindi ko maisagawa dahil sa oras ko naman. Kumaga yung nature ng trabaho nyo, masyadong sagad, no? Sagad ng oras. No? Yun nga po. Kaya dahil gusto kong maging malaya sa pagsiservisyo ko sa Panginoon, so ginip up ko siya. So sa kapakanan naman ng mga tagapakinig, no? Para hindi na masyadong puzzle yung siyempre tatanong ng mga tagapakinig, paano kung mabubuhay ngayon, wala kang trabaho? Paliwanag naman natin yan, Brother. Paano? Ano naman kinabubuhay natin ngayon? Sabi nga po, kung babase naman po natin sa banda ng kasulatan, kung ang mga ibong sa himpapawid, hindi nag-aalala ng kanilang kakainin, meron po binibigay naman na blessing para sa inyong lingkod. Dahil may kakayahan din naman po akong magmasahe, massage therapy, maghilot, ganyan. So may mga kasamahan din po naman na tatawagan ako, Brad, punta ka rito, pahilot ako. So nag-shift ka nag-concentrate ka na lang doon sa, nag-focus ka na lang doon sa ano mo na yun, no? At least, sabihin, malaya pa rin po ako dahil yung oras ko hindi na siya nasasakop baga ng talagang limitado. Hindi siya limitado. Maluwag na po yung oras ko. Kasi hindi nyo po na itatanong kasi mga minamahal ng mga taga-subaybay. Ito pong kapatid natin kasi si Brother Romy, nakasama po natin sa ating pong programa. Marami rin po kasing gawain sa parokya to ng Apo Shrine, ano? Sa Angeles, ano po. Sa mga may katungkulan po kasi masyado rin pong busy itong kapatid natin na to, ano po. Kaya medyo siguro nagbawas siya ng ano. Tsaka hindi po, may edad na rin po Baka siguro lagi na rin kakasakit. Nga po hyper nga po. Hyper din ako. Kaya po, yan. Pero kanya po hanap buhay ngayon sa pagmamasahe po. Ayan. Meron po siyang mga kaalaman sa paghihilot ng mga... Hilot, mga may pilay. Wag lang po yung napilayan ng bulsa. Hindi po kayo. Para sa kanina naman po, hindi po spiritista si Brother Romy. Ano po ito? Therapist po ito. Hindi po ito. Massage therapy. Kasi bawa po yung bata, bisan dadali sa bahay.
Brad, pahilot ko. Bakit po? Hindi po nawawala ang ubo eh. Sabi ganun sa akin, no? So, gagawin ko po, hilutin ko sa likod. Malalaman ko kung nasa ng pilay. May pilay siya. May pilay po. Ganun siya. Kasi marami kasing baka kasi sa alam mo naman sa panahon natin ngayon, meron kasing mga hindi naman kaila, may mga kasing nagagamot ng mga ganyan, akala mapagkakamala ng mga espiritista, may mga mga kung ano-anong mga dasal-dasal na na labag sa Katolisismo, po. Hindi po ganun ng ating kapatid, mga minamahal mga taga-subaybay. Kaya nga po, Mang Kepwing. Kung kayo nga po malapit lang dito, pwede po kayo magpasubok na kaya mga wag lang pilay ng bulsa na po. Ay, wag po. At yun lang nga po isa sa So yun po yung ng ating kapatid, Brother Romy, sa kanyang karanasan, po, nagbawas po siya. Makamit ko po yung pagiging malaya. Malaya o kalayaan niya kasi parang nasasakal siya dun sa oras niya sa pagbumaterial sa kanyang gawain na sa kanyang layunin bilang isang tao po. Kaya nga po. At saka, parang konektado pa nga po sa akin yung pinapaksa natin ngayon. Kasi po, ang apelido ko po, Maglaya. Maglaya. Maglaya po ang aking apelido. Maglaya. Magiging malaya. May koneksyon po yan. So, yun po yung karanasan na ating kapatid, paano siyang naghangad ng kalayaan sa oras, po. Kasi kung titignan po natin yung kalayaan, sabi nga po ito, pinaglalaban po itong kalayaan Kahit nga po sa history na lang po ng ating bansang Pilipinas, po. Bago tayo naging malaya, ilang giyera ang naranasan ng bansang Pilipinas, po. Kaya po sineselebrate natin yung June 12. Ilang pandaigdig na, at maraming nag-boost ng buhay, para sa kalayaan po ng bansang Pilipinas. Nandiyan po tayo nakapalob sa bansang to, na bansang pinili ng ating mahal na ina para dito po dalhin yung yung kanyang istasyon po na Radyo Maria. Kauna-unahan dito, di ba? Sa Pilipinas, ang Radyo Maria sa Asia, sa buong Asia. At sa atin pong pagiging malaya, po, bilang mga tao naman, nandito tayong gumagalaw sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa buong bansa, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na, po. Ito nga pong kalayaan na to, ito'y hinahangad ng bawat tao. Kahit ilagay po natin sa tahanan natin, nung tayo mga, Sister Merly, mga anak pa lang, Pagka may mga pagbabawal sa atin, kala mo, kinukulong ka na Pagramdam mo, inaalipin ka na Yung nga. Kaya minsan naman kaya nga na-misinterpret ng mga bata, po, yung ganung klase ng sa tahanan, po, yung paghihimpit sa kanila, nagre-rebelde sila nang hindi nila naintindihan yung kanilang pinagre-rebeldehan, Nauuwi sa paglalayas. Kaya ayun, gumagawa sila ng mga hindi karapat-dapat. Minsan, umaalis ng hindi nagpapaalam. Po. Kasi gusto nila, yun ang hangad nila na para silang, wala silang kalayaan po. At hindi yung bahaging yun na hindi pa maintindihan kung ano yun talaga yung kalayaang hinahanap nila, po. At marami pa, po. Sa buhay may asawa, minsan yung lalaki, tinatawagan ni Mrs. Yung pala, gusto niya makipag-banding sa mga kaibigan, tawag ng tawag. Sabihin nung kaibigan niya, ano ba yan? Tawag ng tawag, para ka namang o nga, parang hindi siya malaya, yan. Nagre-reklamo. Under. Kaya sa pag-boyfriend, ganyan din. Kaya ngayon, Brad, yung lalaki, kakanta. Kakantay niya, please, release me. Gustong maging malaya. Gusto niya maging malaya Ito po yan, mga minamahal mga taga-subaybay. Ito po nagpapakwela lang po tayo dahil ito po hindi po natin masasabing pangkaraniwan lamang po itong pero ito po malawak kasi, mas lalong malawak po ito kasi kalayaan po ito. Marami pong tayong papaksain kung bakit itong kalayaan, bakit kailangan nating maging malaya, saan ba matatagpuan ang tunay na kalayaan, kailan, paano. Yan po yung mga tanong dito sa paksa natin to tungkol sa kalayaan. Sa atin pong nakikita sa kapaligiran natin, marami pong pagtatalo-talo tungkol sa batas, po.
Kasi pag minsan yung pong batas na pinaiiral, nasasakop na po yung kalayaan ng tao, katulad po ng mga sinasabi ng batas militar na nakaamba, ano po, na sinasabi. Ako, isang malaking isang malaking pagyurak na kung sakalit mangyayari, isang malaking pagyurak sa kalayaan ng, sabi nga po, ng isang bansa, ano po, sa kalayaan ng mga demokratikong bansa, no? Kaya naman ito ay isang malaking usapin sa ating bansang ginagalawan. At sa mga mumunti namang mga halimbawa, makikita po natin itong paghahanap natin ng kalayaan. Yun nga sa tinatawag nating pagiging malayang kalooban o pagkakaroon ng malayang kalooban. At ito nga sa pasimula, makikita natin na yung malayang kalooban natin siyang nagiging dahilan upang tayo po mapariwara. Bagamat ang hinahanap po natin kalayaan, hindi po yung kalayaan na napupunta natin, kundi yung kapahamakan po. Kaya kung titingnan po natin sa ating pong buhay na ginagalawan, sa ating pong pangkaraniwang buhay, kahit sa mga trabaho natin, di ba? Sa lugar ng mga trabaho natin, kamukha nga ng kinuwento niyo, Brad, di ba? Naghahanap ka rin. Bilang isang nakikipaghanap buhay, sa inyo po, mga minamahal na mga taga-subaybay, siguro dyan, mga nakikipagtrabaho po tayo lahat, Siyempre, may mga po tayo, may mga boss po tayo na sinusunod, na nasa nakakataas sa atin, at siyempre, may mga alituntunin yung kumpanya para sundin natin po. At nararapat lang na tayo bilang mga nakikipaghanap buhay, magpailalim sa patakaran na yan, po. At doon nga, makikita po natin na ang kalayaan natin na makikita ron sa bahaging yun, kung tayo talagang lalagay doon sa parting yun ng pakikipaghanap buhay, po. Yung tayo sumunod ng maayos doon sa patakaran. Nandun yung tinatawag na kalayaan natin. Ngayon, kung tayo susuway dun sa mga patakaran na yun at nagmamatigas tayo dun, hindi tayo magiging malaya. Po? Siyempre, tayo tatamaan ng tinatawag ng mga kaparusahang nararapat doon sa mga pamantayan ng ating pinagtatrabahuhan. Kaya kung tayo hindi po pwede ron, kamukha nga ng sinabi ni Brother Romy, hahanap tayo ng ibang kalayaan, di ba? Yun, mag-resign ka doon para mawala ka doon. Pero ang pagkikipaghanap buhay naman po, hindi naman isang kulungan yan. Po? Nandyan din po yung kalayaan natin, sapagkat hindi naman tayo nilagay dyan para maging isang mga alipin, no? Depende lang sa sitwasyon na kinakaharap. Yun. Hindi na, ang hanap buhay naman kasi, hindi naman yan isang hadlang para tayo mag-spiritual, no? Pero sabi nga, depende sa sitwasyon, no? Pare-pareho yung sitwasyon yung nature ng trabaho, no? Kung ano. Kasi sino naman, meron nga sa bangko, mga nag-resign pa, nasa bangko na sila. Kasi unang-una, hindi sila komportable, no? Hindi sila masaya. Yun naman sa kasi pagka kailangan maging masaya ka. Malaya ka, masaya ka. Masaya ka. Gusto mo. Oo, gusto mo. Yung ginagawa mo. Yun ang tinatawag na bahagi ng kalayaan. Yung masaya ka sa ginagawa mo. Pero kung hindi ka na masaya doon, di ba? Hindi naman sukatan ng halaga ng pera. Opo. Kaya kahit na malaki pang sweldo, kung hindi naman masaya, pag hindi ka na masaya, ibig sabihin na nasisikil ka na, di ba? Lumiliit nasasakal ka na. Yung ginagalawan sa pakiramdam niya. Hindi na batayan ng malaking sahod doon, no, sa ating buhay. Hindi, ang hinahanap natin, yung saan tayo magiging komportable, magiging masaya sa ginagawa natin. Po? Ayan po yung bahagi ng kalayaan dito sa atin pong pang-araw-araw na buhay na ating pong ginagalawan. Sister Merly, sa kalayaan, ano pa bang mai-share nyo sa pang-araw-araw na karanasan natin? Oo nga po. Meron naman po ang taong gusto niya malaya siya, ayaw niyang pakialaman sa mga ginagawa niya. Gusto niyang malaya, gawin niya yung gusto niya. Pero parang ayaw niyang pinapayuhan. Parang alam na niya yung
mga ginagawa niya. Yun po yung mataas na tingin sa sarili, no? May palalo po. Kaya dapat hindi tayo ganun na palalo, yung malaya. Kailangan nag-aano din tayo, nag-accept din tayo mga advices, ganyan. Kung ano yung mga malayang ginagawa natin at nakita naman ng iba na hindi naman nakakabuti sa atin, kailangan marunong tayong umintindi, yung marunong tayong mag-accept ng mga advices sa iba. Kasi pag minsan yung inaakala natin na yun ang kalayaan natin, kamukha nga ng mga sa tahanan po natin, may mga, siguro may mga bata po ngayon na estudyante, mga teenager na nakikinig sa atin. Minsan kasi naiisip ng mga sa tahanan natin, merong mga ganyang problema, ano po, na pag gusto nila, masunod yung gusto nila, ano po. Kaya lang, sabi nga dahil sa kakulangan pa ng kaalaman, maaaring yung kanilang gusto maging maging kapahamakan nila. Kumbaga hindi nila alam, hindi kalayaan yun, kundi kulungan yun. Makukulong sila sa isang parte ng desisyon nila na hindi nila alam kung saan sila lalabas. Kung sakasakali. Kaya maraming mga kabataan ang naghangad ng kalayaan kaagad na kanilang makuha, hindi na nila pinakinggan yung magulang nila, hindi na rin nila pinakinggan yung mga nakakatanda sa kanila, sinunod na lang sarili nila. Ang kinabagsakan nila, bilangguan, hindi nga literal, minsan talaga yung kabataan, literal, napunta sa bilangguan kasi dahil nabarkada, nakagawa ng kalokohan, nakulong literal, Pero yung sinasabi rin natin dito, yung mga bilangguan na spiritual na maaari nilang mapuntahan. Ano yan? Kung babae ka, dahil sa katigasan ng ulo mo, ayaw makinig, gusto mo maging malaya ka kaagad, maaga kang mapupunta sa pagbubuntis ng maaga. Maaaring ganyan, Kasi yan ang mga nagiging ng mga kabataan yan, magiging kapusukan ng kabataan. So, saan siya mapupunta? Anong uri ng kulungan yon? Spiritual yon, O sa sila magsilang na ng sanggol, mahihirapan na silang bumalik doon sa dati para tuparin yung kanilang mga pangarap. Lalo tigit kung hindi naman kayo nakakaluwag sa buhay, Hindi balik kung mga nakakaluwag sa buhay, madaling bumangon kasi financial na pangangailangan na andyan lang. Kung tayo kapos din, at yung pagsisikap lang natin ang kailangan nating gawin, kailangan nating dalhin para matupad yung pangarap natin, tapos magkakaganyan tayo, paano pa tayong babangong kaagad? Kaya kung isang kasi magkakaanak ka na, kung babae ka, ito po sa mga babae, na batang babae, mga minor de edad, wala na, mahirapan na siyang tuparin yung pangarap niya, mag-aalaga na lang ng anak. So yun yung nagiging bilangguan na niya. Halip na kalayaan yung hinanap niya, nakulong siya ngayon doon sa sitwasyon na ganon. Na hindi na siya, anong gagawin niya? Iwanan niya yung niya. Panibagong kalayaan na naman hahanapin niya. Palalim na siya ng palalim. Hindi na po yung, palawak na ng palawak yung bilangguan, Hindi kalayaan. So yan po yung isa sa mga pinapaalala po natin sa mga anak natin, mga estudyante, mga nangangarap sa kanilang buhay na matupad ang mga pangarap, makapagtapos. Konting pakikinig lang sa mga nakatatanda, lalo higit sa mga magulang, kasi hindi naman tayo tuturuan niya ng ikapapahamak natin, mga anak na nakikinig ngayon, tungkol po dito sa paksa ng ating kalayaan. Darating din ang araw na ibibigay rin ng kalayaan sa atin. Hindi naman, sabi nga, magbibigay ng kalayaan yung base sa inyong mga narating na, sa buhay. Na kayo may sarili ng mga kakayahan, may sarili na kayong sapat na kakayahang magdesisyon sa buhay nyo, edad, may sapat na gulang, pwede na kayong humarap sa buhay at taglayin ng inyong kalayaan. Sapagkat ang kalayaan, marami naghahangad para yan makunin sa'yo. Di po ba? Kahit nga bansang Pilipinas, di po ba pinag-aagawan nga yung kasi at nagbabantay ang ating armed forces, baka kasi bigla tayong agawin yung Pilipinas sa atin, yung kalayaan natin, po. Ganun din po sa atin po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay, mga
mahal namin mga anak na nandyan ngayon na nagkakaproblema sa mga magulang, konting pag-aaral sa buhay na ito ang dapat nating gawin. Ano po? At ngayon din po sa mga sa buhay ito po, iikot po tayo rito sa buhay buhay komunidad sa ating pamilya, ano po. Itong kalayaan na to natin sa mag-asawa, ano po. Yan naman po tayo sa mag-asawa. Minsan yung pakiramdam ng isa't isa nagkakasakalan na po sila, ano po. Kasi ang gusto ng isa masunod siya, minsan naman gusto niya masunod siya. Yan po yan, yung kalayaan na gusto nilang hanapin, pinagkakaguluhan. Kaya kung pagbibigyan naman yung isa, magkakaroon na ng walang pakialaman sa buhay o sa bahay nila. So, ang mangyayari, nagkakaroon na ng di maayos yung komunikasyon. So, itong kalayaan po na to na atin pong hinahangad, mga minamahal na mga taga-subaybay, ito'y kalayaan na dapat na naiintindihan po natin ang isa't isa. Yun po yung kalayaan natin na yung both side ng natin sa Mrs. at sa Mr. nagkakaintindihan po tayo kung ano po yung gusto nating mangyari, gusto nating mga plano natin, hindi po tayo nagkokontrahan, ano po. Yan po yung isang kalayaan na dapat na maghari sa buhay pamilya, ano po, para hindi po na nagugulo yung pagsasama ng mag-asawa. Kasi pagka nagkaroon po ng nadidivide po yung mga desisyon, nagkakaiba, dun po yan nagkakaroon ng para mapakiramdam nila ang isa't isa nasasakal, ano po. Kaya naman sa parting to ng ating paksa tungkol sa kalayaan, hindi po natin makakamit ang kalayaan nung wala po tayong pagkakaisa. Yan. Kaya dito po sa buhay po natin, sa buhay may pamilya, sama-sama po natin buhay ng pamilya natin sa isang unawaan, ano po, para makakilos po yung ating pamilya, ang ating kabuhayan na may kalayaan. Hindi yung tayo po ay nagtatalo-talo. At sa paksa naman po ng ating pong espiritualidad, ano po, yung pong paghango po ng ating katayuan sa pagiging isang bilanggo. Kasi po kung pinapaksa po natin kalayaan, tinutukoy po rito yung mga bilanggo, ano po. Brother Romy, sa ating pong buhay na na pangkaraniwan, paano po tayo nagiging alipin ng takbo ng buhay? Unang-una po sa pang-araw-araw din, sa pangangailangan. Minsan may mga nakagagawa ng hindi karapat-dapat. No, di ba? Na minsan nakakagawa ka ng labag sa kalooban. Doon sa tinalakay natin nakaraan, nung bago pa naman tayo nag-uumpisa rito, yung aklat ng Unitas, di ba? Yung natural light. Natural light. Yun ay isang buhay na Malaya, ang tao, free will. pagamat ang tawag doon, free will ang tao doon, no? Pero sila ay bilanggo. Bilanggo ng pangkaraniwang buhay. Ano po? At yun tinalakay natin para mga tao, lahat ng mga tagapakinig natin atin pong anyayahan sa isang buhay na angat sa pangkaraniwang buhay. Kasi yung pag-aaral dun sa natural life, pag sinabi natural life, anong rotasyon ng buhay ng tao? Sister Merly. Ano po yung parang, sabi nga, parang makahayop na pamumuhay. Kasi po, pagka kain lang, hindi man magdarasal, hindi pa magpapabasbas, kain, matulog, trabaho, yun lang po yung iniisip. Parang kung minsan magsimba naman, pero nagsimba lang, parang obligasyon lang sa kanya. Parang wala po sa isip, puso't kalooban na hindi tumimo sa kanyang puso. Parang malaya siyang gumagawa ng kanyang sarili. Gusto niya magsimba, hindi. Wala lang sa kanya, ganun. So, hindi niya iniisip na yung kanyang kaluluwa. Hindi masyadong nagpo-focus sa kanyang kaluluwa. Hindi po ba yung aso,
kain lang. Tapos kung minsan isusukan na niya, kakainin pa. Ganon. Parang animal way of living and thinking, sabi nga sa yung pamumuhay na hindi man marunong magpasalamat, parang ganun po. Opo, yung sabi nga pong natural life, ano po. Ating pong palalawakin yan, bigyan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ito po si Father Butz Bombase OP. Mga kaibigan, gusto ba ninyong mabiyayaan at maging masaya ang iyong buhay? Gusto ninyong palaging masaya at marami kayong matututunan? Makinig sa Radyo Maria. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Audio Now. Just dial 231-460-1020. That's 231-460-1020. Bring with you Radio Maria anywhere, anytime. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Bago po natin ipagpatuloy, basahin po muna natin ng mayroon po bang padala si Brother Jimmy? Opo, tungkol po sa pagkamalaya. Halos lahat ng tao ay walang hinahangad sa buhay kundi ang magkaroon ng lubos na kalayaan. Walang nagdidikta, walang nakikialam. Sariling kalooban ang laging umiiral. Ito ang pagkaunawa niya sa pag-aakalang ito ang tunay na pagkamalaya. Subalit ito'y isang negatibong pagkamalaya. Kung ating susuriing mabuti, ang ganitong kaparaanan ay di malaya kundi bilanggo o alipin ng damdamin o sariling kalooban. Ang mamuhay sa paraan, kanyang alam. Maging si Satanas na isang anghel na nasa langit na ay naghangad pa rin ng kapangyarihan upang siya'y maging malaya na gawin lahat ng gusto niya. Subalit ang tunay na pagkamalaya ay yaong walang mga alalahanin na bubuhay ng mapayapa. Pero paano natin ito makakamit kung tayo'y hindi susunod at magpapasakop sa Diyos? Alalahanin sana natin na tanging katotohanan lamang magkakamit ng tunay na kalayaan ang tao. Isang madilim na parte ng buhay kung ating titignan, subalit punong-puno ng kaliwanagan kung ating susuriin. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kung gayoy tayo'y magkakaroon ng ganap na pagkamalaya, kung tayo'y kasama niya, susunod sa kanyang landas, magpapakasakit at handang ibigay ang buhay alang-alang sa kalayaan. So maraming salamat po, Bro Jimmy. At sa pagdurugtong dun sa paksana sa binasa ni Sister sa sulat sa pagbabahagi ni Brother Jimmy, ito yung sinasaad doon sa sulat ni San Juan na may kabanata 8 talata 31. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, "Kung mananatili kayo sa aking salita, kayo ay magiging tunay kong mga alagad at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tunay na tunay kong sinasabi sa inyo na ang sino mang gumawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan." So yan po yan sa ating pong pagpapalawak nitong ating paksa, dumarako na po tayo sa tunay na kalayaan at tunay na pagkaalipin. Ibig sabihin, kaya tayo naghahanap ng kalayaan, nakakaramdam tayo ng pagkaalipin sa ating mga sarili. Pero dahil nga po sa nakikita lang po natin, mga literal lang na nangyayari sa paligid natin, yan, kamukha na ating diniscuss kanina, yung tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pang-pamilya, Pero meron po pinakamalalim talagang pinakamalalim na ugat kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang uri ng mga paghahangad ng kalayaan kung bakit tayo gusto nating maging malaya, Dahil sabi nga po, ang hinahanap natin yung tunay na kalayaan talaga .
Kaya lang, hindi natin makita kung hindi po natin papasukin yung spiritualidad ng ating buhay. At ito na nga yung binabanggit kanina, katulad ng binabanggit ng ating kapatid kanina, yung kalayaan sabi nga sa spiritualidad niya inilagay, ano po. At kamukha nga po ng ating binasa naman sa sulat ni San Juan, o sa Ebanghelyo ni San Juan, na ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, meron pong uri pala ng isang... Tanggapin lang pala yung katotohanan, ibig sabihin, makakalaya ka. Sabi niya, kung makikilala niyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Diba? So, ano ba yung katotohanan? Yun nga po yung, kaya tutuklasin po yung katotohanan, yung, makikita po natin yung buhay natin, ano po. Sabi nga, bakit ka ba pinanganak? Bakit tayo naririto sa mundong to? Ano? Anong ating layunin? Purpose. Bakit tayo naandito? So yan po yung yung katotohanan na kung ating matutuklasan ay magpapalaya sa atin. Kaya sa atin pong muling pinaksa, Sister Mel, yung binanggit nga natin na natural life, no? Makikita nga po natin na ang buhay ng tao sa pangkaraniwang buhay, sa buhay po natin lahat, makikita po natin yan, mga minamahal na mga taga-subaybay, kung ating pong pagmamasdan. Pagising po natin sa umaga, kung ano-ano na pong ginagawa natin para sa pangkatawang buhay, Daily routine. Daily routine, kung tawagin nga yun. Asikasuhin po natin yung mga anak natin. Hindi po masama yan, wala po masama dyan. Pagkatapos, kinabukasan, ganun uli, no? Ganun naman. Paulit-ulit lang po. At sa ganung buhay, minsan po nakikita na lang natin na para bang ang nagiging takbo na lang po ng buhay natin magserbisyo na lang sa tao. Hindi po ba? Naglilingkod na lang po tayo sa sarili natin at sa tao. Hindi na po tayo naglilingkod sa Diyos kung minsan. Kaya dito po sa paksa natin na yung tinalakay po nating natural life, na ang sabi nga po, without God idealism, ang Sister Meli, walang dakilang hangarin. Ano man pong pagmamahal natin sa mga tao, kung wala pong kalakip na dakilang hangarin yan, nauwi lang po tayo sa mga tinatawag nating panglumilipas na paghahangad. Kaya kamukha po ng ating pong buhay sa buhay pamilya natin, sige, nandiyan na po tayo, mahal po natin ang ating mga anak, literal po yan, Pero kung hindi naman po natin hinahangad yung kapakinabangan ng kanyang kaluluwa, sige, natid na po natin siya kanyang sa kanyang goal para maging siya, kung anong profesyon niya balang araw, pero nakalimutan natin yung spiritualidad niya, napakalaking pagkukulang po yun, Opo. Hindi po natin, sabi nga po, parang nilagay lang po yata natin ang anak natin sa isang bilangguan na kung wala na tayo, paano siyang lalaya? Makukulong lamang siya dun saan? Maaari siyang dapuan ng mga pagmamalabis dahil sa kanyang narating na walang spiritualidad. So kaya po ang ating pong hangarin dito po sa tinatawag nating angat na pangkaraniwang buhay, yung pagkakaroon po ng dakilang hangarin para tayo po makalaya sa pagkaalipin. Saan? Sa ating pong mga makasariling hangarin. Siya po nagpapaalipin sa atin at bumibilanggo sa atin. Ano po ba yung makasariling hangarin natin? Yan po yung makalupang paggusto at di paggusto ng ating mga kalooban. Kaya ang tao, mahirap dalhin sa tinatawag na pagbubuhay spiritual kasi nasanay sila doon sa tinatawag na free will o natural life. Kaya ang tinuturo po ng ating pong inang simbahan, ang katuruan po niya na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na mabuhay sa katotohanan. Ano po yung katotohanan para maging malaya po tayo? Yung tayo po ay merong isang buhay na spiritual. Yung tayo po merong buhay na dapat naharapin na tayo po nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi minsan po wala na tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nakikipag-ugnayan tayo kani-kanino. Ano po? Opo. Kay kumaring ganito. Kay kaibigan ganyan. Kay paring ganito. Yun na lang pakikipag-ugnayan natin Opo. Wala na po tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nakikipag-ugnayan tayo kay mayor, kay sino-sinong mga dakilang tao sa mata ng tao. Ano po ang pinakikipag-ugnayan natin. Samantalang ang pakikipag-ugnayan sa Diyos
na madali lang, Nakakalimutan. na nandyan lang, no? Nakaligtaan na po. Nakakaligtaan. Granted. Pero sabi nga po, yung pakikipag-ugnayan sa taong sikat, hindi makalimutan. Yung mga sikat nga, pinupuntahan pa, dinudumog pa kung saan-saan. Minsan pinagwawalang bahala mo pa yung sa Panginoon. Pwede mo nang gawin ngayon. Mamaya na yung purgat. Yung pong mga ganong sitwasyon, ang isang uri ng pagkaalipin natin, sa buhay natin na hindi po natin nakikita ng dalawang mata po natin. Kaya dito po, iniaangat po natin yung ating diwa sa kalalagayan ng ating buhay para po makita natin kung paano po tayong hindi nagiging malaya sa sitwasyon po natin dyan. Opo. Bagamat kayo, siguro nasa loob po kayo mga minamahal na yung mga taga-subaybay sa inyong tahanan, sasabihin niyo, bahay niyo, malaya kayo dyan. Pero kung tunay po natin kalayaan, maaari pong hindi natin natataglayan At ito po ay ating dinidiscuss para makita po natin na meron po pala tayong dapat gawin para makita po natin yung ganap na kalayaan sa mata ng Diyos. Hindi lamang po sa mata ng tao. At yung nga pong pagkakaroon ng kalayaan sa harap ng Diyos, ay yung tayo ay mabuhay sa katotohanan. Ay nga pong katotohanan na yan, yung tayo po makilala natin na tayo ay isang tao na merong obligasyon sa Diyos. Meron dapat pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi lamang sa madaling oras, di po ba? Ito'y gawain na sabi nga ng ating Panginoon kung mahal mo ako, takwil mo ang iyong sarili. Yan, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, isa pong sakripisyo na magkaroon po tayo ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang po sa minsanan lang. Kaya sabi nga, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Yung mga kasabihan po yan ng ng mga tao na mga palalo. Pagka nagsalita ka ng tungkol sa iyo, sasabihin mo, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Yung madalas mo sapat. Hindi naman sapat. Madali. Yan Kailangan may pagkilos Kaya sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Galata, upang tayo ay maging malaya, iniligtas tayo ni Kristo, magpakatatag kayo at huwag muling pasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Kayo nga mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Lamang, sabing ganon, ay huwag ninyong gamitin ang kalayaan sa kahalayan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at maglingkod kayo sa isa't isa. Ano po yung kahalayan dito? Yung kahalayan, di naman po sa literal yan. Ano po? Gusto na. Opo, yung kahalayan na ating nagagawa, ang ating pag-ibig ay nauukol na sa mga lumilipas na bagay sa halip na pag-ibig sa Diyos, di ba? Opo. Halos ibigay na natin doon ang ating buong sarili sa mga lumilipas na bagay at nakakalimutan na natin yung Diyos na may gawa sa atin, lumikha sa atin. Kaya sabing ganon, tayo ay tinawag para maging malaya. Pero wag nating gamitin yung kalayaan para tayo ay magkasala. At yan po yung nangyayari, Katulad po ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. Sa atin walang masyadong bawal, no? O libre kang uminom, kumain, walang bawal malaya. Pero ano nangyayari dahil nga sa yung kalayaan naman ng mga kapatid natin, inaabuso naman naabuso, sabi nga nagiging dahilan pa para magkasala. Pero kung bibigyan mo naman sila ng maraming sabagay, marami namang kautusan sa ating na simbahan, Opo. Marami ng pagbabawal, di ba? Marami po. Kahit naman sa banal na kasulatan, bawal yung maglasing. Opo. Bawal naman talaga maglasing. Pwede kang uminom, pero huwag kang maglasing. Oo. Ang sinasabi, huwag maglalasing. Oo. Hindi, naglalasing talaga Kaya na-aksidente pag minsan. Kasi nakakagawa naman ng hindi tama kapag nalalasing. O kaya nababangga. Kasi naglasing Ayun naman yung nag-iiba yung takbo ng kaisipan kapag nasosobrahan. Maling paggamit ng kalayaan. Kaya sa buhay po na angat sa pangkaraniwang buhay, yung sa sobrenatural na buhay, itinuturo po sa tao kung paano po ang pag-iintindi sa tunay na kalayaan. Yan na nga po yung tayo magkaroon po ng yung dakilang hangarin, yung po yung mga minamahal ng mga taga-subaybay. Yan po yung makapagligtas ng kaluluwa. Narinig na po ninyo siguro magligtas ng kaluluwa. Yan po yung tunay na
magiging malaya po natin na gawain natin sa buhay natin. At ang unang-una pong kaluluwang ililigtas po natin ay yung atin pong mga sariling kaluluwa. Ano po? Huwag na muna yung iba. Opo. Sabi nga po, charity Begins at yung sarili po muna natin ang ating ililigtas. Kaya naman po marami pong ibinigay pong ating inang simbahan na magiging po natin, magiging tungtungan natin, katulad po ng mga sanctifying grace para po tayo makapagsimula sa buhay natin at para po tayo makapag-umpisa sa isang buhay na may dakilang hangarin sa ating kalayaan. Sabi nga po, ang kalayaan po nating hinahanap ay ang ating pong paglaya mula sa kasalanan. So mag-uumpisa po tayo sa unang-una kung sakramento ang ating gagamitin. Madromi, anong sakramento, sis? Kumpisal. Sakramento ng kumpisal. Doon po tayo mag-uumpisa, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, para makapag-umpisa po tayo. At sa inyo naman dyan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, kung nasa ibang bansa, siguro may mga pari dyan, para po kumpisal po tayo at makapagsimula po tayo sa maging malaya sa buhay natin. Taglay po natin ang lahat-lahat. Kung tayo naman po hindi malaya sa espiritual na kaparaanan, hungkag po yung buhay natin. Sabi nga po, malaki po ang kulang. At tayo nagiging alipin pa rin ng tinatawag na demonyo, daigdig at laman. Ito po yung tatlong kaaway ng kaluluwa na binabanggit sa buhay spiritual natin. Demonyo, daigdig at laman ang maaaring umalipin sa tao sa sandaling siya po ay wala sa tinatawag na biyaya ng Diyos o sa mga biyayang nagpapabanal ng Diyos. Kaya mag-aral po tayo at magsaliksik sa ating pong pananampalataya. Nandiyan naman pong ating inang simbahan at ang ating mga kapatid na maaari pong mag-akay sa atin sa pasimula ng buhay spiritual. Wag po tayong mag-atubili, mga minamahal ng mga taga-subaybay, para po sa kapakanan ng kaluluwa ng tao, kaluluwa po ng mahal natin sa buhay at sa lahat ng mga tao para po ating may panalangin. Kaya po, may dudug po yun? Wala na po. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po Mysticismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayun din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagkamalaya, at inyo na pong mapapakinggan at makikita. Gayun din po sa lahat ng mga gustong magbahagi ng kanilang mga komento o pagbabahagi sa aming mga paksa ay pwede po nilang ibigay ang kanilang mga mensahe sa 0998-570-4250. At sa pagtatapos po ng aming paksa at programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At sa kabuuan po ng programang Mysticismo, kami po ay muling nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa programang ang Mysticismo, ang tunay na buhay maka-Diyos, dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Sumayin niyo rin.